Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mika Pastor at aking ilalahad ang aking natutuhan sa ating daily devotion ngayon na pinamagatang Applicable pa ba ang first fruits ngayon? At ang ating scripture ngayong araw ay mula sa Proverbs chapter 9 verses 9 to 10. Chapter 3 verses 9 to 10 na kung saan sinasabi na pangaralan natin ng ating Panginoon at ialay sa Kanya ang mga inanimo at makakatanggap ka ng biyaya at hindi ka mawawalan. So, ang teaching natin ngayon, first fruits as voluntary sacrificial giving is giving the first portion of our income. Dito sinasabi, ang first fruits ay voluntary at hindi required. So, nasa sa'yo yun kung ibibigay mo yung first fruits mo. At sacrificial giving siya dahil importante siya sa'yo. Yan yung bagay na mahalaga sa'yo na ibinibigay mo sa iba. At yun nga, yun yung first portion of income mo. So yung income, mahalaga sa atin yun dahil yun yung source para makakuha tayo ng mga resources natin, etc. Pero, dahil nga, first fruits natin yun, ibibigay natin yun as first fruits, nagiging sacrificial giving siya, pero voluntary. Kasi nga, mahalaga sa atin yung first portion ng income natin na yun. Second teaching, first fruits as voluntary sacrificial giving honors the Lord. Natutuwa ang Panginoon kapag nagbibigay tayo ng first fruits kasi nakikita niya na yung mga biyaya na ibinibigay niya sa atin ay ibinabahagi din natin sa kapwa natin na nangangailangan. Third teaching, first fruits as voluntary sacrificial giving can be one of the means to receive blessings from God. So, kagaya nga ng sinabi kagabi ay, yung binibigay natin sa kapwa natin ay hindi from scratch, kundi ito yung mga biyaya na ibinigay sa atin ni Lord. Kaya, ito yung isa sa mga paraan ni Lord para mabiyayaan niya tayo. Kagaya nga ng sabi ni Pastor Russell, hindi hahayaan ni Lord na mas madami tayong magbigay. Mas magbibigay siya ng madami sa atin para magbigay tayo sa kapwa natin. Ang first application natin ngayong araw naman ay practice sacrificial giving as a way of thanking and honoring the Lord. Ang pagbibigay ng first fruits o pagsasacrificial giving, yun daw yung paraan natin para magpasalamat at pangaralan ang ating Panginoon. Dahil nga, ang binibigay natin ay galing sa Kanya, imbis na thank you lang ang sabihin natin ay ibahagi natin yun sa kapwa natin. At yun ang gusto ng Panginoon, ang mag-share tayo sa kapwa natin. At dahil dun, nagagalak siya. Second application, practice sacrificial giving as a way of being a channel of God's blessings. Kagaya nga nung sinabi, ang binibigay natin sa kapwa natin ay yung mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon. So yung mga binibigay sa atin na biyaya ay hindi lang dapat natin kimkimin, kung hindi, ibigay natin sa mga nangangailangan. Dahil yun nga, tayo yung nagiging channel ng mga biyaya ng Panginoon. Last application is, practice sacrificial giving as a way of showing that we trust God to provide for our needs. So, kapag nag-sacrificial giving ka, syempre, yung nawawalan ka, merong portion sa'yo na nawawala. Kaya dito, nalalaman natin o napapractice natin yung pagtitiwala sa Panginoon na hindi tayo mawawalan, na palagi niya tayong mabibigyan. Okay? Ang discussion naman natin ngayong araw na ito ay why should we practice voluntary sacrificial giving as an expression of our trust in God? Kailangan nating i-practice ang voluntary sacrificial giving kasi dito nagiging channel tayo ng blessings ni Lord na yung mga biyaya na binibigay niya sa atin ay dapat hindi lang natin kimkimin sa ating sarili, kundi ipabahagi din natin sa kapwa natin. At ito nga yung expression natin na magtiwala sa Panginoon na kahit mawalan tayo ay may dadating ulit na biyaya para sa atin. Lalong-lalo na kung alam ng Panginoon na pinapangalagaan natin na mabuti yung mga binibigay niyang biyaya. So ang point or of focus natin ngayong araw na ito ay yung first fruits as voluntary sacrificial giving. Ang way natin para i-express yung trust natin kay Lord na hindi tayo mawawalan at palagi niya tayong bibigyan sa pang-araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat.